dito sa earth. Okay? Pag nakita tayo dito, tayo ay kakaibang tao. Yun ang unang-una nilang mapapansin eh. Kakaiba ka. Yun ang una nilang mapapansin. Ibig sabihin nun, sa lahat ng tao na kanilang nahalubilo, iba ka. Paano ka nag-iiba? May Kristo ka, may Diyos ka sa iyong loob, sa iyong puso. Yun ang kaibahan mo sa iba. Okay? Nung nag-aaral po ako, nung ako po ay nagbabasa or nanonood ng mga videos patungkol sa religion. Okay? Tapos nagulat pa ako na ang born again, ang kanilang salvation ay by grace din. Okay? By grace din. Pinangahawakan din nila yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kasi nag-uusap nga po kami ni Brother Archie. Nagulat ako sa mga verses na kanyang pinakita sa akin, Pastor, ito pinangahawakan ng born again. Sabi niya. So, natilikan ko, sabi ko, pareho lang. Sabi ko gano'n. So, what is the difference between us and them? Okay, si Jesus Christ ay nananahan sa atin, kaya may pagbabago sa ating buhay. Okay? Yun sila, siguro alam nila, kabisado nila yung mga verses na yun, pero ang malungkot doon is hindi nila pinapabuhay, sinasabuhay. Okay? Yung doctrine natin, gano'n din po yung kanila? Yung salvation lang. Salvation? Salvation lang. Ginawa rin po ng Panginoon? Pero may prayer. Pero mayroon silang acceptance, syempre. Yun na lang kasi yung yun na yung trending. Or yun, hindi naman trending, sorry. Yun po yung nakasanayan. Okay. Meron din silang acceptance. Pero, pareho din. Sabi ko, bakit ganun pa rin yung buhay nila? Bakit yung mga pinakilala sa amin na umiinom pa rin? Okay? Bakit kaya ganun? It's because of yung alam lang nila, head knowledge lang. Pero yung i-apply na nila sa kanilang buhay, doon na nagkakatalo. Okay? Bigyan ko po ng halimbawa. So, dito tayo po yung nag-preach patungkol sa mga unmarried, hindi pa kasal. Okay? So, anong plano ng Diyos para sa mga hindi kasal? Ngayon, naitutunan nila. Ngayon, ang hirap pa rin nilang i-give up kung ano ang natutunan nila. Okay? Punta naman tayo ngayon sa mga married couple. Yan. Sinabi ng Biblia na malinaw, ang babae ay mag-submit sa kanyang asawang lalaki. Okay? Malinaw yun. Pero bakit hirap pa rin gawin ni wife? Okay? Bakit? Yan po, dun po yung nagkakatalo. Okay? Yes, nakita mo. Yes, nabasa mo. Yes, naiintindihan mo. Pero pag i-apply mo na, doon na nasusubok ang mga bagay-bagay. Okay? Kahit din si husband. Husband, nag-demonstrate na si Kristo kung paano mahalin ng iyong asawa. Tapos na niyang i-demonstrate. Meron ka ng batayan, meron ka ng gabay, meron ka ng susundan. Pero bakit husband, hindi mo pa rin kayang mahalin ng iyong asawa? Minsan kasi, Pastor, na abuse din yung submit eh. Kasi yung hindi pa saved, marunong pang magtimpla ng kape. Nung nalaman ng mag-submit ang asawa, abay nagpapatimpla na. Di ba? Kasi submit eh. Okay. Hindi po, siyempre, ganito yan, Sir Luz. Siyempre, ikaw lalaki ha? Ikaw husband. Nakita mo, naglalaba yung asawa mo. Nakita mo, nagtitupi ng damit. Nakita mo, naghuhugas ng pinggan. Nakita mo, nagwawalis. Nakita mo, nag-aalaga ng iyong mga anak. Tapos dadagdag ka pa. Timpla mo ako ng kape. Di ba? Submit. Okay? Sana, doon na papasok yung pagmamahal. Okay? Husband, doon na papasok yung pagmamahal. So, nakita mo yung asawa mo, syempre, gawain niya naman talaga yon. Gawain bahay, gawain naman talaga niya. Pero, merong sinabi ang Diyos sa'yo, husband, na mahalin mo ang iyong asawa. So, ngayon, kung kaya mo naman magtupi, tulungan mo siya. Mag-bonding kayo sa tupi. Okay? Tupi fellowship ni husband at ni wife. Okay? Kung nakita mo na nahihirapan na siya, pagod na siya, stress na siya sa inyong mga anak, ikaw naman ang magluto. Ikaw naman ang maglinis. Kasi yun, doon papasok yung pagmamahal. Okay? Bilang isang asawa. Ngayon, kung yun ang isip mo, tulungan mo yung asawa mo,
O, asawa mong babae. Si asawang babae naman, ang nasa isip niya ay mag-submit sa'yo, maganda ang pamilya. Magiging masaya ang inyong pamilya. Okay? Hindi, naiintindihan ko na tayo ay nagtatrabaho para sa ating pamilya. Tayo ay nagpo-provide sa kanila. Pero, kailangan mo pa rin gawin. Hindi lang provider ang iyong role as a husband. Kailangan mo rin pakitaan ng lover. Ikaw din na isang lover. Okay? Hindi lang provision, pati lover. Okay? Kaya nga po bilang husband and wife, sana nabasa nyo, may Biblia kayo, sanay kayong umintindi ng Ingles. Kung hindi naman, meron kayong internet, meron kayong Google, search nyo ano ibig sabihin ng salitang yon. Okay? And then, i-apply po natin. Okay? Kailangan natin gawin, i-apply natin. Hindi po sinungaling ang Biblia, lalo na ang Diyos. So pag sinabi niya, mangyayari, kagaganda yan ng ating buhay. Okay? Kaya nga po, tayo po ay representative from heaven here in earth. Okay? Ano ang mga nasa langit? At ano yung mga bagay na nasa langit, makikitaan po sa atin. Okay? And children naman, syempre, hindi kayo palalapasin. Tapos na si unmarried, tapos na si husband and wife, parents and children naman. Okay? Malinaw naman siguro na ang salitang obey at honor ay madaling intindihin. Okay, children? So, pag sinabing obey, sunod. Pag sinabing honor, galang. Paggalang. Okay? Galangin natin ang ating mga magulang. Or galangin nyo ang inyong mga magulang. At kayo ay sumunod sa kanila. Simple words, simple verses na binigay sa atin ng Panginoon, but the application is very, very hard. Okay? Bakit kaya? Yan ang tanong. Bakit simpleng salita, simpleng versikulo, na supposedly ang daling sundin, pero nahihirapan tayong sumunod? Children. Okay? Parents din. Okay? Kayo ang nakatoka, parents. Pag sinabi kong parents, nanay at tatay yan. Okay? At pag sinabing nanay at tatay at sinabing parents, isa lang kayo. Hindi iba si nanay. Kay nanay is yes, kay tatay is no. Hindi pwedeng ganun. Dapat pareho kayong yes at pareho kayong no. Ngayon, bago nyo ilabas sa inyong mga bibig, or bago nyo ilabas ang salitang yes or no, nag-usap na kayong mag-asawa. Okay? Ganito ang plano ko. Okay, for example lang nantok si Kem. So, si Kem ang example ko. Si Kem, sabi ni Ate Michelle, sa naparing siya mag-aaral. Sabi ni Kuya Arnold, hindi, sa magsaysay. Okay, so bago kayo mag-desisyon at sabihin kay Kem kung ano yung gusto nyo, nag-isa na kayo. Okay? Sa bahay ka na lang. Yun, nasa inyo na po yan. Okay? So, pag-usap mo na kaya nasang tawag ng Biblia doon ay parents. Ibig sabihin po, sa cloud ni nanay at sa ni tatay, yun ang parents. Ngayon, pagdating naman sa pag-aalaga ng mga anak, okay, normal na or nasa sistema na ni mother yung pag-aalaga ng anak. Nasa sistema niya na yan. Kaya nga sinabihan niya si Father. Ang Diyos, sinabihan si Father na tumulong siya sa pag-aaruga at pagdidisiplina at pagtuturo sa anak. Fathers, Ephesians chapter 6. Buksan po natin. Ephesians chapter 6, verse 4. Okay, Ephesians chapter 6, verse 4. Ang sabi ng Biblia dyan, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture. Pag sinabi pong nurture, ito po ay taking care, pag-aalaga sa iyong mga anak. Fathers, sinasabihan ka. Fathers, nurture your children and admonition to the Lord. Ano yung admonition to the Lord? Bilang isang tatay, tayo ay nagbibigay pangaral sa ating mga anak. Okay? Ang admonition po ay pangaral po yan. At nakabase po ang ating pangaral sa Panginoon.
Okay? Ang sabi ng Biblia, anak, ito ang sabi ng Bible, ito ang nakasulat sa kanyang mga salita, ito ang kanyang mga... Yun ang God vibes natin. Hindi yung sarili lang nating opinion. Okay? Ang opinion or ang advice or pangaral natin sa ating mga anak, fathers, ay nakabase po sa Biblia. Okay? Kaya pag sinabi, children, pag sinabi ni Father na wag muna kayo mag-boyfriend at girlfriend, hiwalayan mo yan, wag muna kayo mag-chat-chat, okay? Ano ang gagawin ni children? Obey and honor. Okay? Kaya nga po, fathers, matindi ang responsibilidad po para sa atin. Okay? Kasi pagdating natin sa langit, fathers, tayo ay mananagot sa Panginoon. Okay? Ano ang ginawa mo sa pinagkaloob ko sa iyong anak? Okay? Na 4, na 3, na 1. Okay? Ano ang ginawa mo? Sabi ng Panginoon. Doon ngayon, kasama po yon sa judgment seat of Christ. Masasama doon yung ginawa mo sa iyong mga anak as fathers. Okay? Kaya pero kung silang lahat ay nag-asawa na, wala ka nang pananagutan sa kanila. Okay? Pagdating mo sa judgment seat of Christ, sa judgment seat of Christ, Para wala ako rin. Unexempted lang. Tubig. abot yung tubig ko. Okay? Sa judgment seat of Christ, dahil nagkasama na lahat ng anak mo, ay ikaw na lang hakatulan kung ano yung ginawa mo. Okay? Anong ginawa mo sa pagiging Kristiyano mo. Pero pag ikaw, sana mag-rapture na, hindi naman. Okay, so sana po tayo ay mag-roll call na ang Panginoon sa atin. At sa sitwasyon natin ngayon, pagdating natin sa langit, yun ang hakatulan sa atin ng Panginoon. Okay? Hindi po tayo hahatulan para dalhin sa impyerno, bagkus hahatulan po lahat po ng ating mga ginawa dito sa lupa. Okay? Whether it be good or bad. Hahatulan lahat yan ng Panginoon. Okay? Kaya nga po bilang isang Kristiyano, I'm warning you, I'm teaching you, I'm telling you that we are representatives of heaven here on earth. Okay? Representative po tayo. Ngayon, kung ikaw ay isang representative at mali ang iyong inire-represent dito sa lupa, okay, ikaw ang mananagot doon sa boss natin na nasa langit. Okay? Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, saan natin lahat yan madi-display or saan lahat natin yan matututunan sa ating local church. Okay? Next. Number 4, ito po ay to show and demonstrate how to live a sanctified life. Ano yung sanctified life? Iniwalay ng Diyos. Okay? Iniwalay at nilinis ng Diyos. Okay? Bilang isang, sabi ko nga po sa inyo, yung example ko last Sunday, bilang isang kamote. Okay, sa kamote, pag meron kang binunot, okay, madumi yun. So ngayon, unang paghihiwalay pa, maliit saka malaki. Okay, hindi mo pa, kung litaw na yung damage, tapon na yun, hiwalay. Hindi reserve yung mga malalaki, maliliit at maayos. And then pag hinugasan yan, doon pa mas lalo makikita kung ano ang madumi or ano ang pangit. Okay, at pwedeng itapon. Ganon din po tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay hiniwalay na niya sa mundong ito. Okay? Tayo po ay hindi na taga-mundo. Tayo po ay taga-langit na. Okay? So bilang isang taga-langit, kailangan po natin ipakita at i-demonstrate kung paano tayo mamuhay bilang isang taga-langit na tao. Okay? Eh kung yung mga taga-lupa, nanginginom sila, naninigarilyo sila, nagsusugal sila, tapos yung taga-langit, ganun din ang ginagawa, umiinom, naninigarilyo, nagsusugal, parang walang pinagkaiba. Okay, doon ka na magtanong ngayon. Taga-langit ka nga ba talaga? Okay, ikaw ay doon po nakakapag-create ng mind thinking, question ng mga kapwa Kristiyano na nakakakita doon sa taong yun. Okay? Ang sabi po dito sa Romans, let's open, Romans chapter 15. Meron pong pagmamakaawa ang Panginoon sa mga mga Kristiyano. Okay? Romans chapter 16, verse 17. Okay, Romans 16, verse 17. Pakibasa po. Ready? Read.
Now I beseech you, brethren, mark them which show divisions and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Kitang, markahan. Pag meron kang Kristiyano na nakikita na ang kanyang kilos, ang kanyang gawa, ang kanyang salita, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang buhay, ay kumukontra sa doktrina ng Biblia. Sabi niya, Kristiyano siya, pero kumukontra sa doktrina ng Biblia. Ano ang gagawin natin? Avoid them. Okay? Ayaw nating makasama, makahalubilo, yung taong yun. Okay? Kasi alam na niya eh. Alam niya na yung totoo, bro. Alam niya na yung katotohanan. Alam niya na yung doktrina. Alam niya na lahat. Nagtuturo pa nga siya. Pero ang kanyang buhay ay kontra sa kanyang tinuturo. Sabi ng Panginoon, avoid them. Okay? 2 Thessalonians chapter 3. Okay, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Pakibasa po. Ready? Read. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother, and look for further good, and not according to the tradition which ye give him of us. Yan. Malinaw po sa Biblia. Kinutusan ni Apostle Paul ang mga Tesalonika na mag-withdraw sila sa mga taong, sa mga Kristiyano, brother to eh. Imagine nyo, brother, ibig sabihin, ligtas to. Kasi ang tawag ni Apostle Paul dyan ay brother. Okay, i-withdraw nyo yung inyong mga sarili sa mga kapatiran na naglalakad ng disorderly. Naglalakad ng wala or taliwas sa mga tinuturo ni Apostle Paul. Okay? Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, meron talaga tayong sinusundan na buhay. Pero ligtas to, Pastor. Ligtas mo yan. Okay? Parang si... Ibig sabihin, sa langit, ibig sabihin, pagdating doon, kasi may judgment seat of Christ, Yes, no? opo. Hindi man natin alam kung alin doon, i-judge natin. Ibig sabihin, sa langit, may kategori. Opo. Na ito yung group nito, ito yung lesser, parang may sa reward po yun. Oo, sa rewarding. Lahat po, lahat langit. Kung Lahat ikaw ay langit. Kristiyano. Lahat Okay, lahat langit. And then, lahat po is, sabihin natin, somehow, meron kang nagawa para sa Panginoon, so meron kang reward. Kasi hindi naman lahat ng isang tao puro masama yan eh. Yes, Opo. tama po. Hindi naman Ganon. talaga. Ngayon, The moment you believe na ano ka na, yung saved ka na nga. So, ibig sabihin, pero yung tao na yun, hindi yun talagang 100% na nakuha niya yung, wala namang perfect. Opo. So, ibig sabihin doon sa langit is... sana, Oo, Ate may Luz. ganon. Kasi, pero sabi dun sa Ano mga binasa po natin, Ah. okay, yung mga kumukontra sa doktrina ng Diyos, okay, yung mga taong kumukontra sa, siguro po, meron silang sinusundan na tama, tapos, nalihis lang sila, tapos nabalik ulit sila, walang problema yun sa Panginoon. Pero kung ikaw mismo, alam mo na yung totoo, bigyan ko ng halimbawa, kilala niyo po yan, yung evangelist. Okay? Alam niya na yung totoo, pero pinili pa rin niyang kumontra doon sa mga totoo na kanyang tinuturo. Okay? Ay, yun po yung mananagot sa harapan ng Panginoon. Pero ligtas siya. Pero ligtas siya. Pero palangit siya. Yun na nga yung nabivisualize ko na pagdating sa langit. May kanya-kanya Iba po kasi yung Kanya-kanya. iba po kasi yung sinasadya mo sa struggle ka. Parang ibig sabihin ni Ate Pastor, meron parang group merong doon. section A, section B, Oo. section... Ganon. Row 1, row 2. Ganun. Pero ang Panginoon po ay hindi po siya, let's open Hebrews chapter 13. Okay, ang Panginoon po is makonsidera. Ang Panginoon natin, hindi po siya, tawag doon, by the book. Hebrews chapter 13. Diba?
13. Wait lang po ha. Ang Diyos po ay hindi siya Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Pakibasa po. Ready? Ready? Read. For God has not allowed us to forget your work and labor of love, which ye have shown toward His name, that ye have ministered to the saints and to His Okay, work yan. Okay, work and labor. Hindi naman ibig sabihin lahat ng work ay excellent. Hindi naman lahat ng work ay best. Okay? Hindi naman lahat ng work ay, kumbaga, pasado. Pero nag-work. Nai-gets niyo po ba yun? Nagle-labor. Kaya nga siguro, yun lang, pa Kaya nga po. May row 1, row 2. So, sa ating mga Kristiyano na nagle-labor, nagwo-work, Kasi reward. pero hindi natin ma-attain yung, wala naman po, masasabi ko, walang makaka-attain. Pero merong nagle-labor. Merong nagwo-work. At ang sabi ng Bible diyan ay hindi naman unrighteous ang Panginoon. Na nakikita niya na nagtatrabaho ka, pero madalas kang sumasablay, pero nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka na gawin sundin yung sinasabi ng Biblia. Hindi unrighteous ang Panginoon doon. Pero, yung mga taong alam na ang doktrina, pero pinili pa rin na gawin ang mali, doon magagalit ang Panginoon. Alam mo na eh. Nagigets niyo po ba yun? Alam mo na. Alam mo na na mali yun, pero ginawa mo pa rin, pinili mo pa rin na ginawa mo, mga ngatwirang ka pa, kasi pastor, nung panahon ni Apostle Paul yun luma na yan old na yan Iba na yung bago, ito yung mga bago ngayon. Kasi pastor, may I know your take Sige po. based kasi di ba sa mind ko. Di ba sabi ni Apostle Paul, no man who caught up in third heaven, whether ano ba yun? Not in the Whether in the body or out of the I body. cannot tell. Oo. So, ibig sabihin, nung nandun siya sa third heaven, nakapunta siya doon. Sabi niya, I cannot tell whether in the body. So, tama ba na yung parang ang heaven is parang dito din, earth din. Kaya Ay, hindi po. dito. Okay. Firmament. Sa verse po nila, pag-usapan namin nila Brother Bill sa kanila Kuya Arnold, meron pong revelation si Apostle Paul. Kaya lang, hindi para sa kanya, hindi inatasan ng Panginoon sa kanya na sabihin. Okay? Nasa 2 Corinthians po yun. 2 Corinthians chapter, hindi niya pwedeng sabihin kasi pinakita ng Panginoon sa kanya, pero hindi niya pwedeng sabihin dahil hindi para sa kanya yon. Hindi po na-reveal yun. Hindi po kasi para sa kanya yun Hindi niya ni-reveal. Saan ba yun? Verse 12. Chapter 12, sorry. 1 Corinthians chapter 12. Ibig sabihin po, hindi alam ni Apostle Paul yan kung nasa katawan ba siya or wala siya sa katawan. Hindi niya masabi. 1 Corinthians chapter 12, 2 Corinthians chapter 12 verse 1. Sorry po, 2 Corinthians chapter 12 verse 1. 2 Corinthians Okay, sabi po dyan, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1, it is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. Okay, so siya, may pinakita ang Panginoon sa kanya. Visions and revelations, verse 2. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, whether out of the body I cannot tell, God knoweth, such an one caught up to the third heaven. Verse 3, and I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth, how he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for man to utter. It is not lawful for man, pag sinabi pong utter, sabihin. Hindi po pinagbawal ng Diyos na sabihin
ng taong to kung ano ang pinakita ng Panginoon Pero yung sa tao ko kanya. siya ito. Ano po? Siya Ay, ito. hindi po siya yan. Hindi siya yan. Pero kasama siya. Nakita niya. Kaya nga sabi niya, I knew a man. Whether in the body, I cannot tell. Whether out of the body, I cannot tell. Kasi kilala niya, so Oh. hindi siya to. Ibang tao. Opo. Kaya lang nung panahon na sinulat ni Apostle Paul yan, hindi pa kompleto ang revelation. Sino yung man na yan? Sino kaya? Si John. Okay? Hindi niya pwedeng sabihin yung nakita ni si Paul, hindi niya pwedeng sabihin kung anong nakita niya. Bakit? Hindi naman para sa kanya yun eh. Hindi naman tinilaga, inutos ng Panginoon na siya ang magsalita doon. Okay? Si John yun, napunta yun kay John at yun po ay sa Revelation. Kasi si Apostle Paul ay ating apostle for the Gentiles. Ang Revelation po ay hindi po yun para sa atin. Okay? Wala pong verse na doon na para sa body of Christ. Wala. Okay? Kaya nga po kaya po doon kami tumagal nila Brother Archie. Kasi meron silang verse na pinangahawakan sa Revelation chapter 2 tayo about the white rock, puting bato and other names. Okay? Then in-establish ko sa kanila, sino ba ang nagsabi niyan? That is John. Okay? Sino si John? Parte siya ng 12 apostles. At ang 12 apostles ay para sa mga Israelites. Sino ang para sa atin? Si Paul. Kaya kung ano sinasabi ni Paul, yun ang ating mga susundin. Ngayon, sinabi ni Paul sa kanyang libro, at hindi naman kumukontra ang Old Testament books. Walang kumukontra doon. Bagkus sinusuportahan pa niya yung sinabi ni Apostle Paul, pwede po natin yung i-apply sa ating mga sarili. Pero pag yung kumukontra na sa mga sinasabi ni Apostle Paul, tulad po ng faith plus works, okay, kumukontra yun sa sinasabi ni Apostle Paul, ay hindi po natin yun kukunin. Hindi natin yun i-take, hindi natin yun panghahawakan. Okay? Yung sabi sa Matthew chapter 24 na, He that endureth unto the end shall be saved. Okay? Hindi natin yun panghahawakan kasi ang salvation natin ay hindi enduran. Hindi rin namin pinanghawakan Oo. yan. Hindi rin po faith plus works. Ang sabi, malinaw. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Malinaw po yun. Na for by grace are you saved through faith alone. Faith alone. Kaya nga po doon pumapasok ang mystery of the faith. 1 Timothy chapter 1 verse 3. 1 Timothy chapter 3 verse 9. Doon papasok yung mystery of the faith. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 9. So, ang sabi po dyan, sige po, hintayin ko kayo. 1 Timothy chapter 3 verse 9, holding the mystery of the faith in pure conscience. Iba ang pananampalataya sa panahon ni Apostle Paul. Kasi ang pananampalataya sa Old Testament ay faith plus works. Okay? At yung faith nila ay doon sa sinabi ng Panginoon, yung faith nila. Sinabi kay Noah, gumawa ka ng arka, nanampalataya si Noah doon sa sinabi ng Panginoon. Yun ang kanilang pananampalataya. Okay? Tayo, isa lang ang ating sasampalatayaan. At yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Iba ang pananampalataya ni Abraham kay Noah. Iba ang pananampalataya ni David kay Noah. Kay Abraham, iba-iba sila ng pananampalataya. Ngayon, kung anong sinabi ng Panginoon sa kanila, yun ang kanilang susundin. At gagawin yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Kaya faith plus works. Okay? Tayo po ay Romans chapter 3. Let's open. Ito po, isa sa mga saklaw ng mystery of the faith. Okay? Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 30. Okay, Romans chapter 3 verse 30. Pakibasa po. Ready? Read. It is one God which shall justify the circumcision of the faith and the circumcision through faith. Alin po tayo dyan? Romans chapter 3 verse 30. Alin tayo dyan? Circumcision
or uncircumcision? Uncircumcision. So, ang circumcision, Hudyo. Paano sila ma-justify, magiging matuwid sa harapan ng Panginoon? By faith. Sa atin, true faith. Basta pareho lang yun eh. Di ba pag tinagalog mo ang by at true, pareho lang. Okay? Hindi. Hindi mo ba? Hindi magkaiba, Pastor. Magkaiba po. Oo, ang true. Sige po. Dadaan ka eh sa Oo. true eh. May daanan. Okay. Sige po. Alam ko kasi pamamagitan eh. Kaya iba talaga yung Pag tinagalog, Bible. Pag ganyan nga, pag Tagalog, sa pamamagitan. Okay? Pero sa English po, mayroon pong doktrina yung by faith na yan. Kaya yung maganda yung English talaga. Opo. Kasi At may true Tama. distinction siya. English talaga maganda. Kasi kahit na yung by the cross, saka iba yun eh. In Opo. Christ, di talaga. Ito, yung by faith, may doktrina dyan. Yung true faith, may doktrina din dyan. Okay? Yung by faith po na yan, ay mga Old Testament po yan, or mga panghudyo. Okay? By faith. Yung true, may dinaanan. Yung pananampalataya natin ay may dinaanan. Kaya nga siya tinawag na true faith. Ano yung dinaanan ng pananampalataya natin? Si Kristo. Si Kristo ang dinaanan ng ating pananampalataya. Sila, ang pananampalataya nila ay direct na kay God. Kaya nga siya by faith. Wala siyang dinaanan. Nakita niyo po yung difference between the faith? Kaya nga, mystery of the faith, sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 9. Magkaiba. Justified tayo. Okay? Kaya nga po yung pananampalataya nila doon ay sa kanilang mga ginagawa. Okay? Pag sumuway ka sa Diyos, hindi mo ginawa yung sinabi niya sa'yo, imagine mo si Abraham. Abraham, patayin mo ang iyong anak na si Isaac. Okay? Anong ginawa ni Abraham? Sumunod. May mga command pastor sa kanila na direct sa Panginoon. Yes, meron sila. Tayo Gentiles tayo eh. Hindi tayo pwede kumekta sa Panginoon. Kailangan natin ng Israel para tayo makarekta sa Panginoon. Ngunit, pasaway yung mga taga-Israel. Matigas ang ulo. Nireject nila si Jesus Christ. Okay, ngayon, kailangan na ng Jesus Christ sa atin. Okay? May mediator na tayo between God and man. At paano natin makukuha yun? Through faith. Okay? For by grace are ye saved through faith. Okay? Kasi yung faith natin eh. Faith in Jesus Christ. Yes. Kailangan tayo manampalataya kay Jesus Christ at yung pananampalataya ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Oo. Meron po. Imputed sa atin. Yes. Nalaman natin yung faith natin sa faith na. Opo. Kaya May dinaanan talaga, may dinaanan. Kaya malupit ang Diyos sa Old Testament kasi rekta siya eh. Okay? Pero ngayon, maaway ng Diyos sa atin dahil nandyan si Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya maaway talaga ang Panginoon sa atin. Sana ma-appreciate natin yun. Maswerte talaga tayo. Blessed. Blessed tayo po. Hindi tayo maswerte. Blessed. Blessed or mapalad. Mapalad pala. Mapalad. Wala na pala swerte sa Mapalad tayo sa panahon na to. Napakapalad natin sa panahon na to. Okay? At ano yan? Sa grace of God kasi tayo naging mapalad. Okay? Na dahil kay Jesus Christ, nagkaroon ng grace na tinatamasa natin ngayon. Ngayon, kung mali ang iyong isip, kung ikaw ay kumukontra sa doktrina na nandito ngayon, doon ka makakatulad ng Panginoon. Imagine mo, mabiyaya na ngayon Panginoon sa'yo, makukuha mo bang makapanloko ng kapwa mo, Kristiyano? Okay? Mabiyaya na nga ang Panginoon sa'yo. Binigay niya, hindi ka na nga niya hahayaan na maghirap, pero hindi mo pa rin kayang ibigay ang buong puso mo, buong pagkatao mo, buhay mo sa Panginoon. Bakit nire-require ba ng Panginoon na araw-araw kang nasa simbahan? Hindi. Nire-require ba ng Panginoon na araw-araw kailangan kang magbigay ng magtuon ng oras para sa Kanya? Hindi. Ang gusto lamang nga ng Panginoon, maalala mo siya. Pagkagising mo sa umaga, maalala mo ang Panginoon. Habang nagtatrabaho ka, maalala mo ang Panginoon. Habang nag-aaral ka, naaalala mo ang Panginoon. Pag naaalala mo ang Panginoon, gagabayan ka niya. Okay? Hindi naman niya nire-require na ilublob mo yung sarili mo sa pag-aaral na lamang ng salita ng Diyos. Hindi. Ang gusto naman ng Panginoon, mabasa mo, maintindihan mo, gawin mo. Okay? Hindi para maligtas, bagkus ligtas ka na kasi. Kaya natin yung ginagawa. Yung pastor, yung talaga yung standing mo sa kanyang state, alam mo yun. Tama. Grounded ka talaga. Kaya nga po, pag may gawain ng salita ng Diyos, nandun ka kasi naiintindihan mo eh.
Hindi yung napipilitan ka. Hindi yung na dahil lang sinabi ni Papa, sinabi ni Mama, attend Nauubliga ka ka, lang. o nauubliga ka lang kasi sinabi nila. Hindi, may ginawa na kasi ang Panginoon sa atin. At napakabiyaya niya sa ating buhay. Kaya nga, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Magtatrabaho ka para kanino? Para sa asawa mo, para sa pamilya mo. Sumusunod ka na sa Diyos. Okay? Ngayon, mapagtiis ka, mapagtimpi ka, sumusunod ka na sa Diyos during that time. Hindi sa Okay? Unahin natin sa pamilya, syempre. Si Ate Gusto rin. Unahin natin sa... Hindi, mabait naman yun eh. Ah. Hindi na papatimpla ng kape, Pastor eh. Ay, Kasi ang reasoning niya is, nung binata pa siya, kaya niya maglaba. Kaya niya Ah. magtula, kaya niya sarili. Bakit pag hindi na ba daw niya magawa yun? Ah. Ganon kasi yung mindset na. niya. Amen. Amen. Hindi Okay? naman ano yun. Kumbaga, kaya nga... Naalala ko lang kasi yung before namin na talaga na daw yung soup meat. Parang whole year round, puro na ng soup meat. Gano'n. Yung pala, sa asawa niya mismo. Hindi yung pinapatamaan niya, yung asawa niya. Sa'yo din yan. Ayun din, nagkasabit ako eh. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, yun po yung buhay natin. Okay? Tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi yung maglugmok tayo sa pag-aaral na lang, pag-aaral ng salita ng Diyos. Maganda yun. Pero kung napapabayaan mo naman ang iyong pamilya, ay hindi natutuwa ang Panginoon. Okay? Bakit? Ang first ministry ng isang tatay ang kanyang pamilya. Okay? Ngayon, kung meron tayong mga conference katulad ng ganyan, camp, events church, anniversary, okay? Mas priority mo pa rin dapat ang iyong pamilya. Ngayon, kung kasama mo, kung okay kayo, why not pumunta po tayo sa ministry? Okay? Kasi, naiintindihan ng Panginoon ng mga bagay-bagay. Okay? Hindi po siya unrighteous. Pero, kung ikaw ay pinili mong sundin ang mali, alam mo na yung tama, pinili mo pa rin sundin ang mali, ay ikaw ay mananagot sa ating Panginoon sa judgment seat of Christ. Kaya nga po, pagsikapan, hindi ko naman sinasabing maperfecto natin yun eh. Okay? Kaya nga sabi dito sa 2 Timothy. Okay, 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 17. 2 Timothy chapter 3 verse 17, ang sabi dyan, that the man of God may be. Hindi naman niya sinabing that the man of God should or be perfect. May be. Okay, kung babasahin po natin yung sa verse 17, ano yun? Yung pwedeng magpa-perfecto sa atin. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction in righteousness. Salita ng Diyos. Okay? At alam ng Panginoon na hirap sa ating mga tao na maging perfecto. Okay? Kaya nga, binigay niya ang salita ng Diyos para pwede tayong maging perfecto. Ang susunod lang yan ay kung aalaw ba natin ang ating mga sarili o hindi. Okay? Baka pinaglalabanan natin sa pag-usapang salvation, bawa ko dyan, pastor. Pero pag-usapang asawa, pamilya, anak, magulang, wait lang, pastor. Wait lang. Okay? Hindi ko masyadong tanggap yan. Okay? Hindi ko masyadong tanggap. Wait lang. Imagine nyo po, ganun tayo. Pero pag sinabing, my God shall supply all your needs, yakap na yakap mo yun. Okay? Pero sa una nun, kung babasahin mo yung una na yun, okay, nagsasakripisyo ang mga Philippians kay Apostle Paul. Si Apostle Paul walang trabaho, walang pagkakakitaan, pero mga Philippians nagbibigay sa kanya. Nagsasacrifice sila. Okay, sakripisyo yun. Hindi yung nakaupo ka lang sa bahay mo, tapos ML ka lang, k-drama ka lang, tapos sinabi yung, but my God shall supply all your needs. Yakap na yakap mo. No, kailangan mo rin mag-sacrifice para sa Panginoon. Okay, bago mo yun matanggap. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, yan po ang ating buhay, sanctified life. Buhay pa tayo, ibig sabihin, araw-araw tayo nabubuhay at araw-araw natin pinapakita na tayo po ay hiniwalay ng Diyos, nilinis para sa kanyang ministry or gawain. Okay?
So, meron pong 3 phases of sanctification. Past sanctification, secured, once saved, okay na yan, wala na makapagbago dyan, ligtas ka na, palangit ka na, that is passing sanctification. Okay, present sanctification, pa-araw-araw ka, daily hard work process of the Holy Spirit to a believer. Araw-araw kanyang binabago, araw-araw kanyang hinihiwalay, araw-araw kanyang nililinis. Ang ginagawa po yan ng Holy Spirit po sa atin. Okay? And then, future sanctification, secured and just waiting for the rapture to come. Yung dalawa na yan, past and future, wala nang makakapagbago dyan kung ikaw ay tunay na ligtas. Eternal security. Okay? Eternal security, sufficiency, wala na. Okay? Pero dito tayo nagkakatalo sa present sanctification. Bakit? Kasi daily hard work ni Holy Spirit na sinasabihan ka, huwag kang tumawa sa green jokes. Yung kapitbahay mo makulit, pagpasensyahan mo. Okay? Yung kaklase mo na makulit, pagpasensyahan mo, patawarin mo na. Ganun ang laging ginagawa sa atin ng Panginoon daily. Okay? And then, present sanctification is the responsibility of the Holy Spirit to continually separating us from the things of man. Napag-aralan na po natin ang things of man, which can result to the works of the flesh. Napag-aralan din po natin yan, that Satan can use to lead us away from God. Pastor, work of the flesh? Yes. Nasa flesh pa po tayo. Ito yung struggle natin. Okay? Kaya nga papalitan to ng Panginoon eh. Bakit? Masama ito eh. Itong flesh na to. Kaya nga po papalitan niya ng Panginoon. Yun ang hinihintay natin. Okay, next. 3 kinds of man's condition. Natural man. Ano ang natural man? Unbeliever or unsaved. Hindi pa naniniwala sa tapos ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag ng Biblia dyan, natural man. Okay? Next. Carnal man. Okay, ang carnal man, ligtas siya. Pero yung kanyang aksyon, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang ginagawa ay katulad ng unbeliever. Okay? That is a carnal man. Ligtas siya, pero yung kanyang gawain ay parang walang pinagkaiba sa isang natural man. Carnal man yon. Okay? Romans chapter 8. Let's open. Romans chapter 8. Tapos ng libo, nasa buwan lang. Nag-usap kami, nagkwentuhan kami nila Kuya Noy kagabi kasi bumisita po ako sa kanila. Okay? So, marami daw baptist doon sa Negros po ba yun? So, pagkatapos ng simba, nasa tumaan na. Okay? Imagine nyo po yun. So, kung sila ay tunay na ligtas man, sila po ay carnal man. Okay? Romans chapter 8 verse 6. At sabi po dyan, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God. Enmity po is kaaway. Kaaway ng Diyos ang kanyang klaseng pag-iisip. For it is not subject to the law of God, neither it can be. Okay? So, hindi siya nagpapasakop, subject sa batas ng Diyos, at hindi niya matamisin na sumunod sa salita ng Diyos, hindi niya ginagawa. That is a carnal mind. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Ano yung mga carnal mind or carnal man? Okay, 1 Corinthians chapter 3 verse 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Okay? So, kausap ni Apostle Paul ang mga Corinthian church, ang Corinthian saved people, pero ang pakikipag-usap niya sa kanya ay carnal. Okay? Ibig sabihin nun, mabababaw ang kanyang mga sinasabi. Bakit? Kasi para silang baby. Okay? Babes kasi is baby. O para silang baby. Ano yun, pastor? Yung pag hindi nakuha ng bata yung gusto niya, ano gagawin niya? Iiyak. Magwawala. Pero Okay? pastor,
meron din kayang mga pastors na babes pa rin. Meron po, Yes, meron. marami. Meron po. Meron din pong umamin. Yeah, Maraming umamin. Okay? Kasi pag, lalo na po yung pastor na, halimbawa no, example lang, tayo, punta ng Lipa, tapos sinabi sa akin ni Victor, Pastor, hindi na ako naligtas. Sabi ni Victor, okay, yung babes in Christ na pastor, sasabihin niya, di ba sinera na kita? Ba't kayo ka lang naligtas? Ang tagal na kita, kasama ka kita sa ministry. Kayo ka lang naligtas? Sino nagligtas sa'yo? Hindi ba ako? Ayan. Gets niyo po yung mga ganong reaksyon? Ang reaction po ng isang pastor, kasi marami pong ganon sa Lipa, maraming naliligtas sa Lipa. Ang tamang reaction po is, Amen! Glory to God! Okay. Nagamit yung event na yon para maligtas ang isang tao. Okay. Ako din po, doon naligtas sa Lipa. Okay. Imagine nyo, 6th birth, baptista kami. Pero 2011 lang ako naligtas. Okay? Kailan lang. Kasi po, doon, yun yung, hindi sila yung nagliligtas, pero yun yung ginamit ng Panginoon para mas maintindihan ko. Siguro sabi ng Panginoon, hinog na to. Sige. Yan. Pinaintindi niya sa akin ang mga bagay na dapat ko maintindihan patungkol sa kaligtasan. At doon ko masasabing ligtas na ako. Pero akala mo ligtas ka na, no? Opo, akala ko May ligtas date na pa. ako. May date pa. Alam niyo yung date? 1999. November. Okay? November 1999. Kasi kailangan pong matandaan yun eh. Tapos, every Sabi nila. camp, every anniversary, syempre dahil pastor si Papa, sinasama niya ako, may mag-i-invite. Tapos, Tanggapin si Jesus Christ. palagi akong Nagtatanggap. tumatanggap. Palagi ako nasa harapan. Palagi ako lumuluhod. Lagi kang may Tapos doubt. minsan nakukwento ko, natatanong ko na sa sarili ko, di ba ligtas na ako? Bakit ako nagdududa pa rin? Bakit pa rin ako may duda? Bakit every time na Lang daw, Pastor. mag-i-invite? Yun. Sabi ko, sige na nga, punta na ako kasi bago ako pupunta dun bago ako lumuhod. Sure ball. Oo, ligtas na ako eh. Bakit kailangan ko pa rin nung lumuhod doon? Sabihin sa akin, sabihin ko sa sarili ko, para sure ball. Oo, para sure ball, sige na. Hindi ko na malaman kung ilan. Okay? Pero nung pinaintindi sa akin ng Panginoon, ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang pala ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Tapos sealed ka na pala. Oo, Enough na. enough na yun. Okay, kailangan mo lang isandig ang iyong pananampalataya, kailangan mo lang isandal ang iyong pananampalataya, kailangan mo lang panghawakan yung ginawa ni Kristo na yun ay sapat na para tayo ay iligtas. Okay, yun yung nag-ano sa akin na intindihan ko. At masasabi mo sa sarili mo na ligtas na ako, Pastor. Bakit? Dahil dun sa ginawa at pagkakaroon ng relasyon mo sa Panginoon. Kasi kayo lang talaga dalawa magkakaintindihan. Ang Diyos at ikaw lang ang magkakaintindihan. Hindi ko yan maiintindihan. Okay? If ever man na mayroong conference tayo na bahagi ang salita ng Diyos, ang gospel, at ikaw ay naligtas, huwag kang mahiya. Huwag ka rin mahiya na magsabi sa akin dahil hindi kita pagagalitan. Okay? Matutuwa kami. Okay? Dahil kasi yung understanding ay hindi yan galing sa tao. Ang understanding ang nagbibigay niyan ay ang Diyos. At pag naiintindihan mo, ikaw mismo, sa sarili mo, masasabi mo, naligtas ka na. Okay? Kaya nga po, carnal man, ligtas siya, pero ang kanyang action ay mali. Okay? Ang sabi dyan sa verse 2 ng 1 Corinthians chapter 3, verse 2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Okay? So hindi, sabi ni Apostle Paul, ang pagkain nyo lang ay gatas. Hindi pwedeng karne. Ang mga may karne ay meron ng ngipin yun. Matindi na yung kanilang pagkagat. Okay? Pero yung mga baby ay gatas. Ano yun? Formula. Okay? Or malambot. Hindi pwede kasi sensitibo sila eh. The verse 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 3, for ye are yet carnal, whereas there is among you envying, inggit, stripes, pakikipag-away, division, pagkakahati-hati, grupo-grupo. Are ye not carnal and walk as men? Sabi ni Apostle Paul. Okay?
Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, ang bawat ugali po natin, ang bawat isa po sa atin, ay sumunod sa salita ng Diyos, hindi po sa salita ko. Okay? Sa salita po tayo ng Diyos sumunod. Para po tayo ay maging spiritual man. Ano yung spiritual man, Pastor? Yan na ba yung para bang hindi na nakakapak sa lupa? Okay? Yan ba yung pag maglakad din naging ganyan, tapos laging nakaputi? Okay? Hindi po. Ang spiritual man is a saved, pero endeavoring, pag sinabi pong endeavoring, ay pinagsisikapan to know the things of God, to obey Him, His Word, and His will. Pinagsisikapan niya. O, halimbawa, kinausap namin ni Brother Jeff yung bisita nila doon sa Racela, yung swimming. Okay, so, inamin ko sa kanila na meron akong kahinaan. Okay, anong kahinaan ko? Babae, sabi ko. Pareho tayo, pastor, sabi ni Brother Jeff. Okay, so ngayon, dahil kahinaan ko ay babae, sabi ko, bakit ko pa isusubo ang aking sarili doon sa mga kahinaan ko? Okay? Mahina na nga ako doon eh. Ba't pa ako pupunta doon? Okay, bigyan ko ng halimbawa. Kung kayo ay mahilig sa, or malakas yung kanan ninyo, kayo ay right hand. Okay? Sa lahat ng bagay. Sino ang pagbubuhatin ninyo ng mga mabibigat? Yung kaliwa? Hindi, di ba? Mahina eh. Baka mabitawan mo yung mabigat na yon, may masaktan, may madamay ka. O, so syempre doon ka sa sigurado. Sa kanan ka, magbuhat. Okay? Ngayon, ganoon din po tayo bilang isang Kristiyano. Lahat tayo may kahinaan at hindi ko na po yun aalamin sa inyo. Pero kung gusto nyo sabihin sa akin, why not? Okay? Pero hindi ko na po yun aalamin. Ngayon, kung ikaw aminado ka na mahina ka sa isang lugar, sa isang bagay, sa isang mga bagay-bagay, eh huwag mo nang isubo yung sarili mo dun sa kahinaan mo. Ano? Nahina ako sa O, umiwas ka. So, bro. Okay? Sabi nga ni Kayan, kasi nga, travel and tours, no? Gusto niya pumunta ng Boracay. Sabi ko, ikaw na lang. Sabi ko, wag na. Sabi ko gano'n, ayoko isubo ang aking sarili sa mga bagay-bagay nila. Marami na ba ito? Oo, marami talaga, Sabi ni bro. Joy, kahit daw lalaki nakakatukso. Sabi ni Joy, talaga naman, talaga, pastor, sabi niya, talagang talaga. Sabi niya, Galing po sila doon. Oo, pumunta ka sila eh. Tapos Puro hubad eh. si Josh nilagnat. Sabi ko, bro, nilagnat ka kasi may mga nakita kang hindi maganda. Nag-overload yung ano niya. Nag-overload. Di mo siya nakalabas, nandun lang siya sa hotel. Grabe daw talaga doon. Sabi ni Joy, yung testimony niya, kahit sister din eh. Nako, pastor, wag kang pumunta doon. Okay, kaya nga po bilang isang ako, aminado ako, kahinaan ko yun. So, Papabukas kami. talaga ako. Iiwas talaga ako. Okay, so sinabihan ko sila na yung mga kabataan na yun, kung kahinaan natin, iwasan natin. Okay, doon tayo sa mga hindi tayo mapapahamak. Buti pa sa hindi inilalim yung bote. Hindi ko ba alam? Okay? So, bilang isang spiritual man po, pinagsisikapan. Nagsisikap tayo na sumunod sa salita ng Diyos. Hindi yung, ay, hindi ko kaya yan. Hindi na yung suko ka agad ba? Okay? Hindi na yung suko ka agad. Pagsikapan natin. Yes, aminado tayo na meron tayong makasalanang katawan. Okay, natutokso pa tayo. Pero magsumikap ka. Okay, pagsikapan natin na tayo ay mabago or maiwas sa mga bagay na hindi maganda. Okay, dahil spiritual man tayo. Okay, cellphone. Ang cellphone is pwedeng masama, pwedeng mabuti. Okay, ngayon kausap ko si Ezekiel, noong nandun tayo. Diba, sinabi niya, kasi yung mga lumalabas sa kanyang TikTok, sa kanyang algorithm, ay mga blasphemy. Yung Charlie Kirk. Okay. Ngayon, nung Wednesday, nung nandun tayo bro, sabi niya, nabura ko na yung algorithm ko. Sabi niya, kaya ibig sabihin, hindi na lumilitaw yung mga blasphemy na kanyang nakikita, sinasabi niya sa akin. So, bilang isang Kristiyano kasi, kung alam natin na kailangan natin yun ang masama, umiwas na tayo. Katulad ni Ezekiel. Nakakatawa din siya, iwasan na niya, napagtagumpayan na niya yung Mahirap din sa kanya, Pastor. Kasi, halimbawa, yung cartoons, nanood ng cartoons, hanapin kasi niya sino yung nag-voice over doon. So yan, lalabas na naman
naman ulit yung mga ganun. Search niya talaga iba yun, ate. Kaya po pala yung sinasabi niyo yung bumabalik yung algorithm na mama, bumabalik na naman algorithm kasi kasi yung sinesearch niya. voice over pala nito mama is BL. Para bang group ng mga Ano po yan, voice lover. Pag Ayun, sinabing oo. BL. Kaya, Ibig sabi sabihin, ko, bakla. Bakla sila pag nag-discover niya kasi nga, pupunta niya kaninang busis yan. Kaya mga ganun-ganun kasi yun. naalam niya binusisa niya. Hindi siya makakita ng Kristiyanong voice over. Kaya nga isang, kaya mo binus- na lang. Oo, hayaan na lang talaga niya. Okay, kasi syempre, yung mga voice actor sa mga anime or sa mga animation, syempre mga ano yan, yun yung pagkakakitaan nila eh. So kung ano yung offer sa kanila, yun sila. Pero hindi naman nila, let's say hindi naman siya bakla talaga, pero yung acting nga eh. Acting nga lang yung mga ganung bagay. And so, tayo din bilang isang Kristiyano, papagtagumpayan sana natin yung mga na tukso na meron tayo. At kung alam na natin na nakikita natin yon, huwag na nating hayaan sa ating algorithm. Parents, tip po, no? Tip ko sa inyo, parents. Pag tinigan nyo yung cellphone ng inyong mga anak, at puro ganun ang lumalabas sa kanilang YouTube, TikTok at Facebook, ibig sabihin po, yun yung lagi nilang sinisearch. Okay? Kung may nakita ka na babaeng sumasayaw, okay, sa beach, na medyo inappropriate o hindi magandang sayaw, malaswang sayaw, ibig sabihin yun ang laging sinisearch ng anak mo. Okay? Ngayon, kung ano mga klaseng mga bagay yan po ang mga sinisearch po nila. Okay? Kaya po, hindi masama ang TikTok, YouTube, at Facebook o social media, nasa paggamit lang talaga. Okay? Marami silang na-share, marami silang tip, marami silang mga bagay na pwede ka matuto sa kanila, sa mga nagbablog. Okay, si Karen po ay hindi pa pala siya graduate, pero nag-aaral pa rin siya sa YouTube University. Okay, lahat po ng baking niya ay doon lang niya natutunan. Okay? So, ibig sabihin po, marami tayong pwedeng matutunan talaga sa mga bagay niyan. Depende na lang yan sa paggamit mo. Okay, tulad ng barel. Ang barel ay pwedeng pumotekta, magligtas, pwede rin gumawa ng masama. Depende sa gagamit. Okay, ganun din po yung mga kutsilyo, lahat ng mga bagay. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, tayo po ay umiwas sa mga bagay na hindi po para sa Diyos. Dahil lahat ng yan ay masama. Okay? Pag hindi sa Diyos, masama. At ikasasama mo. Okay? Next. So, ang YouTube po or TikTok, nag-YouTube or TikTok kayo para matuto kayo paano magluto, paano nyo pasayahin yung asawa, paano nyo pagsilbihan ng iyong pamilya. Walang problema dun sa mga bagay na yan. Okay? Pero pag nakita mo na matutokso ka sa mga babaeng sumasayaw ng kita yung kanilang dibdib, okay, i-scroll up muna. Okay? Kaya nga po bilang isang Kristiyano, tayo po ay umiwas, pagsikapan natin na mabago ang ating mga sarili. Okay? Sa tulong po, of course, ng ating Panginoon. Next po is Sanctified Life. Ito po yung things of man na pag-aralan natin. So, me, I, and myself. Okay? Yan po ang things of man. Paano naman ako? Paano naman yung akin? Paano naman yung gusto ko? Paano naman yung gusto kong gawin? Yan. Okay? That is supposedly, yung lahat po ng tatlong yan ay supposedly patay na. Okay? Patay na yan. Yung gusto mo, yung gusto mo, yung gusto mo, ay patay na dapat yan. Okay? Ano ang masusunod, Pastor? Yung gusto ng Diyos para sa iyo. Okay? Bakit? Kung susundin natin ang ating mga sarili, okay, mapapabuti ba tayo? Okay? Kung susundin natin ang ating mga sarili, wala saan. Kung susundin lang natin ang Diyos, wala sana tayong paghihirap dito sa mundong to. Kaya lang, si Eva at saka si Adan ay sinunod nila ang kanilang mga sarili. Nung nalaman ni Eva na pag kinain ko to ay magiging katulad ko ang Diyos. Okay, so gusto pala niya na maging katulad ng Diyos. At sa pagsuway nila, lahat po tayo ngayon ay makasalanan. At tayo ay papunta ng impyerno dahil sa kanilang mga pagsuway. Okay, ngunit buti na lang ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin. Kaya nga siya namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at pagkatapos ng 3 araw na buhay magmuli. Ano ang hiling ng Panginoon na ibalik natin sa Kanya? Paniniwala lang. Desisyon mo lang. Okay? Kaya nga po, pagdesisyonan natin ngayong umaga na tayo po ay maniwala kay Kristo.
At pag naniwala ka kay Kristo, patay na ang ikaw ay me, I, and myself. Okay? Ano na ngayon? Ang ikabubuti ng Panginoon para sa iyo ang gusto niya. Okay? Imagine mo, sa lahat ng decision mo, sa 10 decision mo, ilan doon ang tumama? Ilan doon ang sablay? Sabihin natin, sige, 9 pastor ang tumama. Merong isang sablay. Okay? Sa Diyos, yung 10 didesisyonan mo, 10 lahat nun ay tatama ka. Hindi ka sasablay. Okay? Kaya nga po, punta po tayo sa poder ng ating Panginoon. Kung ano sinabi ng Biblia, hindi po to religion, bagkus ito po ay para sa atin. Imagine mo, binata, dalaga, mayroong instruction ng Panginoon para sa iyo. Para saan? Ikabubuti mo. Okay? Husband and wife, mayroong instruction ng Panginoon sa iyo. Para saan? Ikakaayos nyo sa pamilya. Okay? Parents and children, mayroong sinabi ang Panginoon sa iyo. Para saan yon? Para sa ikabubuti at ikaganda at ikasisiya ng inyong pamilya. Imagine mo. Okay? Obey and honor lang. Tayo kasi mga tao, gusto natin laging tayo yung may hawak sa ating mga desisyon. Okay? Gusto natin tayo yung may hawak eh. Kaya madalas tayo ay sumasablay. Kasi gusto natin, para bang tayo yung, gusto natin na parang tayo yung hari sa ating desisyon. Okay? Na pag mayroong Diyos na mag-uutos sa atin o magsasabi sa atin, nilalabanan natin sila kasi gusto natin na tayo yung may control sa ating mga decision making. Which is madalas naman, isablay. Okay? Kaya nga po bilang isang Kristiyano, sana po patayin na po natin yan. Okay, let's open Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verse 20 na mabasa po natin sa ating mismong mga mata at maintindihan po natin. Galatians chapter 2 verse 20. Pakibasa po. Ready? Read. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So yung buhay po natin ay buhay na ni Kristo. Ibig sabihin po, yung mga decision making po natin ay hindi po decision making ng ating sarili. Bagkus ang decision po ng Diyos para sa atin at tayo ay susunod sa Kanya, tayo po ay maaayos at mapapabuti. Okay? Ang sabi po dyan sa verse 21. Verse 21, pakibasa po, Galatians chapter 2, verse 21. Ready? Read. I do not frustrate the grace of God, for my righteousness come by the law, that Christ is dead in faith. Yan. So, ang kabutihan po or ang kaligtasan po or pagiging matuwid ay hindi po galing sa batas, bagkus po galing po sa biyaya ng Diyos para po hindi mawalang bahala o mawalang halaga ang ginawa ng ating Panginoon. Okay, bilang isang Kristiyano, tayo po ay ligtas na. Tayo po, yung buhay po natin, okay, ang buhay po natin ay buhay po ni Kristo. Kaya pag ikaw ay naglalakad dyan, sumusunod tayo sa Diyos, yung buhay natin ay buhay ni Kristo. Okay? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 3. Okay? Colossians chapter 3 verse 3. Sabi po dyan, pakibasa po. Ready? Read. For ye are dead, and your life is hid in Christ. Verse 4. When Christ is our life shall appear, then shall He also appear with Him in glory. Okay, malinaw. For ye are dead. Kailangan ba ba ng explanation dyan? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Verse 4. And sino po yung buhay natin? Christ who is our life. Okay, kaya nga po, gusto ng Diyos, tayo ay magpasakop sa Kanya. Bakit? Dahil siya ang mas nakakaalam sa ikabubuti po natin. Okay? Alalahanin po natin ang Panginoon. Next is things of man that can result to the works of the flesh which Satan can use to carry us away from God. Ayan po yung mga versikulo. Let's open Romans chapter 7.
Mga bagay ng Diyos, Romans chapter 7, verse 18. Romans chapter 7, verse 18. Okay. Pakibasa po. Ready? Read. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For the will is present with me, but how to perform that which is good I find. Okay, si Apostle Paul, that is the testimony of Apostle Paul. So sabi niya, in my flesh dwelleth no good thing. Si Apostle Paul na po nagsabi niyan. Biblia na po nagsabi niyan. Salita ng Diyos na po nagsabi niyan. Sa katawan na to, wala itong ipoproduce o walang nakatira dito ang kabutihan. Wala. Okay? Pastor, naging tumulong ako sa matanda kanina na tumatawid. Wala ba akong kabutihan nun? Okay? Ilang beses mo yung ginawa? Okay? Ilang beses mo ginawa yun? Ilang beses mo gumawa ng kabutihan sa isang araw? Tapos bilangin mo kung ilang beses mo ginawa, nakaisip ng masama sa kapwa mo. Okay? Kaya nga po, ang sabi ni Apostle Paul, in my flesh dwelleth no good thing. Okay? Ano ba sabi dyan? Nasa isip ko, for the will is present with me, nasa isip ko na sundin ng Diyos, but how to perform it which is good, I find not. Kung paano ko gagawin, hindi ko alam. Kung paano. Nasa isip ko lang. Okay? Then verse 23. Diyan po tayo sa 23. Pakibasa po. Ready? Read. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Okay. Pag sinabi pong members, hindi po yan church, hindi po yan grupo, parte po yan ng katawan. Okay? So sabi ni Apostle Paul, sa aking parte ng katawan, ang meron dito ay law of sin. Okay? Pag sinabing law, batas. Pag sinabing batas, sinusunod. Okay? So ang gusto po ng flesh ni Apostle Paul ay sin. Okay? Ngayon may nag-aaway sa kanyang isipan. Warring against the law of my mind. Nag-aaway sila ngayon sa kanyang isip. Susunod ba ako sa Diyos o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? Tama ba yung sinabi ni Pastor o hindi? Tama ba yung sinabi ng Biblia o hindi? Nag-aaway yan lagi. Okay? Kaya yung pastor, the mind is weak. The spirit is willing but the flesh is Weak, oo, ganun. Yung mindset po natin, dyan nagsisimula kasi lahat. Bakit? Yan yung command center eh. Siya nag-uutos eh. Okay, kaya yan ang ginugulo ni Satanas ang ating mind. Okay, and then verse 24, pakibasa po, verse 24. Ready? Read. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Okay, so sabi ni Apostle Paul, okay, o wretched man that I am. Ano ibig sabihin ng wretched? Is basura, masama, madumi. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. At kailan kaya ako madideliver sa katawan na to? Okay, sabi ni Apostle Paul. Kailan kaya ako madideliver sa katawan na to? Okay? Kaya nga, excited din si Apostle Paul about the rapture. Bakit? Kasi nga po, yung katawan na to, dwelleth no good thing. Okay? That is work of the flesh. That is our flesh. And yan yung connection ni Satanas sa atin para ialiw tayo sa Diyos. Okay? Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 16. Galatians chapter 5, verse 16. Okay, pakibasa po. Ready? Read. Since I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay, so sinabi po, walk in the Spirit. Ano ibig sabihin ng walk? Store, lakad. Okay, po, pag ikaw ay naglalakad, ibig sabihin po, meron kang pupuntahan, kaya ka naglalakad. No? Tayo naglalakad sa Espiritu. Huwag tayong umalis sa kalsada ng Espiritu. Okay? At pag hindi ka umalis sa kalsada ng Espiritu, hindi mo masusunod ang kagustuhan ng laman. Verse 17. for the flesh. Okay, basa po. Ready? Read. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other,
so that you cannot do the things that you would. Yan, meron pong humahata. Halimbawa, naglalakad ka na sa kalsada ng Espiritu. Okay? Ngayon, may humahatak sa'yo na umalis ka dyan sa kalsada na yan. Okay? At ang isa po sa mga malakas manghatak, kaibigan. Okay? Malakas manghatak yan, mga kaibigan. Malakas mambuyo ang mga kaibigan. Kaya nga, kaya nga, bilang isang Kristiyano, okay, piliin po natin ang ating mga kaibigan. Okay? May mga kaibigan na unbeliever pero hindi ka ipapahamak. Okay yun. Okay, at least yun masishare mo. May mga kaibigan naman na kung ano ang ginagawa nila, yayayain ka nila sa kanilang mga ginagawa. Okay? Isang shot lang. Minsan lang to. Hindi, birthday gift mo na lang sa akin. Okay? Siyempre may hiya ka ngayon. I-shot mo. Tapos, maya may darating na ulit, isa pang baso sa'yo ulit. Okay? At sa tuloy-tuloy na yun, hanggang sa mahiya ka doon sa kaklase mo, kaibigan mo, kabarkada mo. Okay? Papasarap ka na rin. Papasarap ka na. Ayun ang hindi ko maintindihan eh. Ang pait ng lasa ng alak, pero ang daming umiinom. Okay? Sama ng lasa mo na. Ano bro? Sama ng lasa. Oo, ang pait talaga. Kaya gusto ko Kahit- natin. Kahit ano. Ano Pero bro? basta gusto mo Ang na. gusto ko din dati. Gusto ko pa nga dati. Oo, Kaya grabe. sasama ko malalo yung lasa. Tayo na din, ano? Lahat naman tayo dumadaan dyan eh. Oo nga eh. Aminado din po ako. Aminado din ako na ganyan din ako. Oo, kaya nga alam ko yung lasa eh. So, pinagtataka ko bakit case pa ang nauubos mo. Saka hindi na pastor masaya doon. Yung Red Doors, lalagyan mo namin ng gin. Ay, ganon? Ano talaga? Scientist Yung na mabaligtad na yung ulo Chemist na namin. rin. Ano kasi yan eh, kaya masarap siya, di ba? Yun na yung agent of perfection. Habang uminom ka ng ano, Nung umpisa, mapait. Habang Kasi- umiinom po kayo, lalo sumasarap. katulad No? ng halimbawa cappuccino, sa umpisa parang mapait yan. Habang lumalalim yung Sumasarap. sip mo, sumasarap. Pero yung Red Doors, talagang nakakasampayan. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, yan yung mga ginagamit ni Satanas sa atin para tayo ialis sa Diyos. Ngayon, ikaw ay nalasing. Ngayon, may hihiya ka ng umatin. Okay, dahil nga ikaw ay nagkamali, nagkasala eh. Nahihiya ka na ngayon umatin sa church. Nakikita ko ni pastor, nakikita ko ni tapos nakikita ko ng Diyos, ang makasalanan, hindi na ako atin. Hanggang sa ikaw ay unti-unti nang matabangan sa pag-attend at pag-isimba sa Panginoon. Pero hindi naman dapat yung pastor. Kasi Yes. tingnan mo nga si Apostle Paul, struggle eh. Oo nga po eh. Paano pa kaya Struggle. tayo? Yes, tama po. So, hindi Kung tayo po ay nagkamali at tayo po ay nagkasala, huwag tayong mahiya sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Or naman yung hindi niya kaya patawarin, eh, lahat kasalanan natin. Oo nga. Kaya sa Lord, huwag tayong mahiya. Lord, ako nagkasala, sorry po. Mga ganun. Ang masama, yakagin mo pa yung pastor mo. Yayain mo pa sa mali. Kaya nga po, may kontra kasi dyan, at yun yung katawan po natin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 24, sino ang mag-aalis sa akin sa katawan na to? Bakit? May struggle siya eh. May struggle tayo eh. Okay, hindi pa tayo nasa perfectong state. Wala pa tayo sa perfect state. Magkakaroon lang yan pag napalitan na tong katawan na to. Okay, pero ngayon, so far, struggle tayo sa Panginoon, pero nandiyan pa rin ang guidance ng Panginoon sa atin. Hindi naman tayo pababayaan eh. Sumunod lang tayo at tayo ay mapapabuti. Okay? Then, verse 19 or chapter 1 John, sorry, 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Sana po matandaan, lumalim tayo sa mga salita ng Diyos na ating binabasa. Hindi lang po sana pasok sa isang tenga, labas doon. Okay, nandito ka sa church kasi kaya natatandaan mo, pero paglabas mo na sa church mamaya, baka po makalimutan niya natin ang mga salita ng Diyos. Sana po, tumatak po to sa ating kaisipan. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Pakibasa po. Ready? Read. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride that is not of
not the world. Mahalin, huwag natin itong mahalin. Okay? Yes, nakatira tayo dito. Yes, tayo ay nabubuhay dito, pero huwag po sana natin itong mahalin. Okay? At sabi dyan, ano ang meron sa mundo to? Sa verse 16, kagustuhan ng laman. Okay? Lust of the flesh. Kagustuhan ng laman. Pangalawa, kagustuhan ng mga mata. Okay? Kaya nga, dati, no, puro libro ang hawak ng mga tao. Ngayon, puro cellphone na ang hawak ng mga tao. Kahit hindi ka sanay magbasa, dati may hawak lang ng libro, sanay magbasa, mahilig magbasa. Ngayon, lahat ng tao ay may cellphone na. Ultimo bata, 2 years old, 3 years old, may cellphone ng sarili. Kahit yung pulubi, meron ng sariling cellphone. Okay? Imagine niyo mga Badyawan, no? iPhone 17 na. Ay, malakas kumita yun natin eh. Okay. Ngayon daw po nakaka-1.5 na lang sila. Kaya Nagagalit sila yan eh. eh. Nagagalit sila kasi dati Badyawan na nga din ako. 2.5 daily. Ay, gano'n? Ngayon daw 1.5 na lang. 1.5 na. Ramdam ko. Daily yun ha? Ramdam daw nila yung taas ng mundo. Kasi yung natin pagbiyahe kong sasakyan, hindi na lang. Kaya hindi na po sila nakakahingi. O, imagine yan. Okay. Pati badya kumita. Pino-provide yan, isa tanas lahat. Dati yung mga may internet, mayayaman lang. Ngayon, 10 pesos, may internet ka na. Okay, imagine mo yun. Kaya pino-provide lahat yan sa tanas. Last of the eyes. Tapos, pride of life. Okay, pag sinabi po pride, of course, kapag mataas. Okay, mataas ang tingin sa sarili. Okay, basta mataas ang tingin. Okay, it's pride of life. At ang sabi dyan, hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Ama. Okay, kaya nga, love not the world. Kasi pag minahal mo yung mundo, hindi ka mahal ng Ama. Okay, ano ibig sabihin ng pastor? Mawawala ng kaligtasan ko? Hindi po. Okay, ang ibig sabihin po nun, imbis na iiwas ka ng Diyos Ama sa mga bagay-bagay, hahayaan ka na lang niya na gawin mo yung mangyari sa iyo yung mga bagay na yan. Okay? Yung aksidente, yung sakit, yung sabihin na nilugi, kabawasan ng pera, okay, hahayaan ng Panginoon yan. Kahit yung kalungkutan, hahayaan ng Panginoon na mangyari sa iyo. Okay, stress, depress, anxiety, lahat, ibigahayaan ng Panginoon yan sa'yo. Bakit? Kasi mas ginusto mo yung mundong to eh. Okay? Mas ginusto mo to. Ngayon, pero pag ikaw ay pilit o nagsisikap na umalis dyan sa mga bagay na yan, mapapansin mo yung kasiyahan mo ay iba. Okay? Mapapansin mo na mas iba yung ngiti mo, iba yung tawa mo, iba yung kasiyahan. Bakit? Hindi kasi galing sa tao yung kasiyahan niyan. Galing po yan sa Diyos. Okay? Kaya nga po bilang isang Kristiyano, tayo po ay huwag sanang hayaan na yung things of man na yan ay mangibabaw sa atin. Okay? Then sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21 sa Ephesians chapter 3 verse 5 verse 3 to 8, makikita po natin yan sa susunod nating mga slides. Okay? Works of the flesh are these. Makikita po yun sa Galatians 5 verse 19. Okay? Sabi po dyan, adultery. Okay? Well, let's open. Galatians chapter 5 verse 19. What are these works of the flesh? Ginagawa, trabaho ng katawan na to. Ano yung mga trabaho ng katawan na to? Verse Galatians 5 verse 19. Okay, nandiyan na po kayo? Amen. 19 lang babasahin. Ready? Read. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, Lasciviousness. Okay. So, sa palabas ng Pilipinas, ng kahit anong bansa, laging may adultery. Yan kasi yung yan yung trending ba? Trending ba yan? Sa lahat ng palabas, puro may babae yung lalaki. Okay? Ngayon, dahil nakikita sa palabas, nakikita sa TV, ginagaya na ng karamihan ng mga lalaki. Okay? Kaya ngayon, ibang mga babae, wala sisi.
Kaya po yung mga ibang tao ngayon ay na magpakasal. Live-in na lang tayo muna. Bakit? Sampu na yung anak, live-in pa rin. Bakit? Kasi baka mambabae si mister, at least madali lang hiwalayan. Okay? Kasi po, talamak na talaga sa atin ang adultery. At ang adultery is a married having an affair. May babae. Hindi lang dati, nung elementary ako, high school, babaero lang ang sikat eh. Ngayon, lalakero na. Meron na rin lalakero May ngayon. playboy, may playgirl. Oo, imagine niyo po yun, no? Bakit? Yan po yung trabaho ng ating laman. Ikaw, lalaki, nagtrabaho ka. Ngayon, merong palay na lumalapit sa'yo. Lalaki ka, no? Merong palay na lumalapit sa'yo at ini-encourage ka pa niya, tukain mo ko. Kaya ka, sinunog niyo. Sunog yung pala. Sinulog na yung palay ng bro. Okay, so, adultery. Okay, hindi na po ano yung mga babae ngayon. Okay, minsan, sabi ko nga po sa inyo, may napanood akong vlogger ng Angkas. Angkas siya, vlogger. Okay. Yun yung pinambabayad nila, yung kanilang katawan. Oo nga. Tapos, pag nagustuhan, may relasyon na. Okay? Grabe. Si husband, saka si wife, natuto lang gumawa ng second account. Alam yan, mga kabataan. Second account, at yun yung account na ginagamit nila para sa karelasyon nila. Okay, hindi na po yan bago sa atin. Hindi na po yan lihim. Bago siya po ay revealed na. At yan po ay gawa po ng katawan. Okay? Init ng katawan ba? Kaya nga, wife, huwag niyo sanang ipagkait ang due benevolence. Why? Okay? Pastor, matanda na kami, wala na kami dyan sa mga ganyang bagay. Pero na-attract ka pa sa ibang babae. Di ba? Kung ikaw lalaki, wala nang init sa inyong samahan ng iyong asawa, pero na-attract ka sa ibang babae, meron ka pang init. Okay? Kaya nga mabilang isang wife and husband, sabi ng Biblia, huwag nyo kakalimutan ang due benevolence. That is biblical. Okay? Pastor, sa amin ni Ate Edith, wala na kaming asma. Ay. Ano ba? Kailangan di ako nakikinig. May kilig pa pala. Okay. Hindi ako nakikinig. Next po. Next, adultery. Ang sumunod sa pinasa natin ay fornication. Talamak na rin po ang fornication. Action for married couple done by the unmarried ones. Okay, talamak na rin po yan. Ngayon, meron pang dati, ang pambababae ay sa mag-asawa lang. Ngayon, pati sa mga boyfriend-girlfriend, meron na rin pang bababae. Okay? Panlalalaki din. Meron din. Imagine mo, sa ganong kabataan, napapractice na yung pambababae at panglalaki. Pagdating na ngayon sa pag-aasawa, expert na. Expert naman babae, expert naman lalaki. Bakit? Napapractice. Dito pa lang fornication pa lang Okay, kaya nga po, brethren, pagpusa na kayo. Hustler na. Pagpusa na kayo, huwag niyong hayaan na magtrabaho ang laman po sa atin. Bagkos tayo ay lumakad sa Espiritu. Okay? Maganda ba yan? May babae, may lalaki, maganda ba yan? Hindi. Tagalin natin ang Bible. Alis natin yan. So, ikaw ngayon, dito tayo ngayon sa practical. Ikaw, babae, alam mo may karelasyon ng iyong lalaki, ay iyong asawa. Maganda yon sa pakiramdam? Hindi. Insulto yon. Okay, ikaw ngayon, lalaki, may alam mo may ka-chat, karelasyon ng iyong asawang babae. Alisin natin yung Bible. Hindi natin pag-uusapan ng Bible. Ikaw mismo, practically, maganda ba sa pakiramdam? Ano lang ba yun, Pastor? Testing the waters. Before, Testing the water. Going to the ocean talaga. Tinignan mo naman naman, wala talaga may lasad ba? Pero sabi naman, Pastor, hindi. Pag anak ka na talaga ng Diyos, kahit ano pang mga tentasyon, pag dyan ka talaga sa Diyos, hindi ka talaga Amen. magkita. Amen. Promise. Tama po yun. Kasi ako wala nung din ako asawa, never ko. Palo ako 32 years old. 32 years old. Mula noon hanggang ngayon, wala may isa sa akin nagsabi na, ay gusto kita. Ay, ako din, wala akong may naramdaman na, walang gusto ko yan, parang gano'n. Hindi, wala ako yan. Basta kasi, takot Very ako sa good. Diyos magawa sa Kristiyan. Pero tutusin, pwede si nanay kasi Pwede, wala naman pwede. na siya asawa eh. Pwede pa siya mag-asawa. Ay, hindi kaya nga.
Then, Basta hindi ko ano, na never Ano ba tayo? kape. Stick to one and die for it nga. Ganon. Sa akin kasi wala yung sa thoughts ko yung Tuwan-tuwain sila ng Tatay Lorbin sa si Kuya Alan. Ganun sila dalawa, pero kung yung dalawa. Okay, so, Ito yung mga asawa natin. oo, nasa langit yun. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, wag po nating hayaan na tayo po ay masakop ng fornication. Okay? Hindi po yan talaga maganda. Next, uncleanness. Ano ibig sabihin ng uncleanness, Pastor? Ang ibig sabihin po ng uncleanness is the state, status, kalalagayan mo in which disqualifies a person in approaching or worshiping God. Okay? Ano uncleanness? Hindi po siya swak or hindi siya karapat-dapat na lumapit. Approaching lang, lumapit sa Diyos. Hindi kanya pakikinggan kasi ikaw ay unclean. Kaya nga tayo, dati tayong unclean, nung tayo ay naniwala sa tapos ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, anong nangyari sa atin? Naging clean na tayo. Kaya pwede na tayo lumapit sa Panginoon. Okay? That is a state. Paano na tayo nadudumihan, Pastor? Nadudumihan po tayo pag sinusunod po natin or nagpapasakop po tayo sa laman. Okay? Next, letter D, lasciviousness. Having loose to lewdness. Ano yung lewdness? Kalaswaan. Okay? Pag meron kang lasciviousness, naalala ko tuloy yung pinuntahan natin, no bro? Taga sa inyo ba yun? Yung mayroong kasong act of lasciviousness. Yung talagang ganun yung ginagawa niya. No? O, ibig sabihin po ng lasciviousness is siya ay hindi niya na kayang pigilan yung kanyang kalaswaan. Okay, that is lasciviousness. Yung tipong alam niya ng masama pero manghihipo talaga siya. Lalabas talaga sa kanyang katawan na siya ay manghihipo or yung mga kalaswaan na bagay. Okay? Something ganun din po sa mga social medias natin ngayon. Okay? Nag-search ako kagabi ng trendings. Sabi yung mga trending sa TikTok. Puro hubad na babae na sumasayaw. Okay? Anong tawag doon? Kalaswaan. So bakit nila yung ginagawa? Sige nga, bigyan ko kayo ng question ngayong Para mapansin sila. For fun. para mapansin sila. Okay? Pag pangit ang pumansin, Brother Arnold, Manyakis ka. oo, manyakis ka. Pero pag pogi, mas lalong magpapapansin pa. Okay? Imagine niyo po yung ginagawa nila yon, 50-50 yun eh. Kung makakapansin ka ng pogi sa'yo or makakapansin ka ng pangit. Ngayon, pag ikaw ay pangit at pinansin mo yon, ipapapulis kita. Maano ka? Ganun. Basta ganun. Nagnanasaan mo ko. Imagine niyo, tapos si Jael, kinuwento sa akin, nag-search din siya. Ilan daw ang naked beach sa Israel? Israel, ha? Ilan ang naked beach sa Israel? 2. Okay. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Okay, ang ibig sabihin ko nun, pag sinabing naked, wala talagang saplot. Tapos hindi mo siya pwedeng sundan dahil ipopapulis ka niya. Okay ba? May malaki. Kumbaga, tignan mo lang. Oo. Yung, di ba, dumaan siya. sa mata mo, ganun. Dumaan siya ng ganyan, hindi mo siya pwedeng ganun. Kasi pag ginanon mo siya, ay, dadaputin ka na lang daw ng pulis sa beach na yun. Okay, Pwede mo yun. Hindi na ito nadampot na sigurado. kaya nga bro, ang sabi naman ng loko kong kausap, mag-shades ka na lang, Pasto. Hindi, ano yung... Kasi shades mo, takip dito. Bago yan sila doon pumasok sa mga ganon, meron kasi mga downer eh. Na mga editate na downer na parang walang... Ganon. Pero okay yun sa kanila. Sa kanila. Oo. Kaya walang napapadampot. Kasi... Meron silang tinitake para hindi Yes. mababa yung kanilang sexual hormone. Yes, walang arousal pag doon. Ganon. Israel po yun ha, hindi lang Meron Israel. yun kasi imposible yan. Hindi lang Israel ang may naked beach, pati yung Amsterdam, meron din sila. Imposible yan. Pag Kaya nga pumasok po yun, eh. ganon yun. Imagine niyo, no? Imagine niyo mga ganung bagay. Lasciviousness. Ano yan? Kalaswaan, works of the flesh. Sumasayaw. Bakit sila sumasayaw? Nahubad, naka-beach, nakatupas lang. And then, pang-akit. Okay? Kalaswaan. Sana po, hindi na po tayo mag-under dyan. Okay? Then, meron pang kalaswaan, hindi lang sa physical, pati sa digital na ngayon. Okay? Mga digital na kalaswaan. Mga AI, na ano kasi ko na one time na panood ako ng mga reels.
Sabi mo yung mga reels, shorts, yung mga palabas, kailangan mo manood para mapanood mo yung mga palabas na yon. So pati AI, meron na rin. Okay, AI na kalaswaan, meron na rin. Okay, imagine mo yun, i-edit mo, papagawa mo, sa something like that, ganun. Yung mga klasiko lang, nung pumunta po kami ng... Hindi mo na alam kung ano yung totoo sa inyo. Biyernes ba yan? Biyernes, no? Biyernes! Eh, namatay yung tatay ng kaklase ko, kaibigan ko, kabargada ko. So, syempre, nandun naman kami sa Mexico, pinuntahan namin. Tapos, syempre, katabi ko siya. Kami yung dalawa. Ginawa na naman ng video. Ginawa na ako ng video na may yakap-yakap na Amerikana. Ano? Kahalikan pa. Oo, Amerikana na naka-two-piece. Okay, kasi alam naman niya na pastor na ako eh. Ginawa niya ako, loko yun eh. Ginawa niya ako ng ganyan, tapos Nagkikis pa kayo. pinakita niya kay Karen. Tapos video pa nagkikiss. AI lang po yun, AI. Okay? Napaisip si Sister Karen nga. Loko. Wala ko yung salamat. Loko ko talaga. Sabi mo gano'n sa kanya. Okay, so kaya na rin, Kasi wala digitally. namang Amerikano. Kaya hindi siya nag-isip pastor. Pero kung meron, magalit yan. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, huwag po tayo magpa-hakop or magpa-under sa works of the flesh. Next! Verse 20, nandiyan po ba kayo? Sa Galatians chapter 5, verse 20. Pakibasa po. Ready? Read. Idol. Witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Okay. Idolatry. Yan, ang idolatry is mga bagay, event, tao, kahit sino man na papalit po sa posisyon ng Panginoon sa puso mo. Okay? Pag meron ka ng bagay na mas mahal mo kaysa sa Diyos, that is idolatry. Kung ikaw mismo mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, that is idolatry. Kung ipagpapalit mo yung concert ng BTS dyan sa church, that is also an idolatry. Okay? Hindi po yan yung idol ng K-pop, no? Hindi rin po yan yung mga kung ano-ano mga idol. Hindi po yun. Pag sinabi pong idolatry, is pinalit mo na sa Diyos ang mga bagay-bagay. Okay? So, idolatry is anything or anyone that replaces God in their hearts and mind. Okay? Next, witchcraft. Ang witchcraft po is reliance to enchantments, sorcery, or unknown powers. Sana po wala na po tawas pa rin ba? Tawas po ba tawag niyo dito? Magpupulang na yun. Yung magpapagaling ka, Mas tinutunan yung kandila. Oo, yung Tawas po. tawas, or kasi po dami dun sa Wakanda ba, pag may sakit, unang-unang pupunta sa katawas. O, yung may bulong-bulong. Nagtatawas. Oo, tapos may tatapal. Sa Maynila kasi nagtatawas ng parang stopper. Ang lawas ng sabi. Ganun ba? Okay. Yung yung witchcraft ba, ibig sabihin po is... Albularyo. Albularyo. Yun, albularyo. Tipid kasi yan, economically, ano kasi yan, pastor. Mahal ang doktor eh. Oo nga po eh. Okay, sana po hindi na tayo nagpapa-albularyo, no? Pag tayo po may sakit. Okay, at although naniniwala po ako sa pasma, kahit hindi naniniwala yung mga doktor doon, saka sa Saka yung usog. hilot, ayan, May mga pilay. pilay, usog, di ko alam yung ano bro, pa rin siya. yung usog. Yung bati po. Sa witchcraft pa rin yun. Oh, hindi ko alam yun, hindi ko pa na-try. Hindi daw alam ng doktor yun eh. Oo. Yun lang. Hindi, actually witchcraft pa rin siya. Oo. So, yung mga bagay na gano'n, yung hilot, massage ba? Massage. Saka yung hilot po na walang bulong, ha? Okay lang po yun. Pero yung iba kasi na manghihilot, ay may bulong. Inuorasyon ako. Okay, nakarasyonan. May bato pa Tapos rin. may nakaganyan pa. Tapos magbubulong-bulong sa likod. Sana po hindi po tayo gano'n. That is witchcraft. Kulam din. Kulam, mga bagay na Parang mga ganon. Those are witchcraft. And works of the flesh po yan. Okay? So sana po hindi po tayo lumalapit o may manikit nagpapagamot sa mga ganyan. Yun. Sana po hindi po ganon, no? Iwasan na po natin yung mga witchcraft na yan. Dahil po sa Exodus, let's open. Exodus chapter 20. Horoscope. Okay, pati yan, horoscope din. Sana po wala pong nagpapapungsoy sa inyo, no? Okay, hindi po ano yun. Hindi po yung para sa Diyos, ang pungsoy. Okay, Galatia, balik po tayo mamaya dyan sa Galatians. Sipitin nyo lang po. Exodus chapter 20.
verse 20 ba yun? Okay, wait lang po. Search natin. Kasi ayon dyan sa Biblia is pinapapatay ng Panginoon ng mga witch. 22. Okay, Exodus chapter 22, verse 18. Exodus 22, verse 18. Pakibasa po. Ready? Read. Thou shalt not suffer a witch to live. Anong Tagalog yan? Huwag mong hahayaan na ang isang witch ay mabuhay. Okay, sabi ng Panginoon kay Moses. Ibig sabihin, patayin pag witch. Okay, kaya nga po, sinusuportahan naman yan ng Galatians chapter 5 na binasa natin kanina, yung witchcraft. Ay hindi po sana tayo nagre-rely sa witchcraft or dahil yan po ay works of the flesh. Okay? Next po is hatred. Okay, ano yung hatred? Extreme anger results to hurtings. Okay, meron kang hate sa isang tao. Okay, dahil kinamumuhian mo siya, gusto mo laging masama ang mangyari para sa kanya. Sana po, hindi po tayo ganon. Kapag patawad po sana tayo. Yes, may mga taong makukulit. Yes, may mga taong ginagawan tayo ng hindi maganda. Pero hayaan na po natin ang Diyos ang gumanti sa kanila. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Ito po ang panghawakan po nating mga verse. Ito po yung panghawakan nating verse sa mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda. Okay, verse 19. Romans chapter 12, verse 19. Okay, nandiyan na po kayo? Amen. Okay, pakibasa po. Ready? Read. Dearly beloved, avenge unto yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Yung iniisip mong pagganti sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda, mababaw lang yan sa harapan ng Panginoon. Kung paano gumanti ang Panginoon, mas matindi yun. Perfecto yun. Yung execution ng kanyang gagawing pagganti para sa'yo ay matindi. Okay? Kaya nga po, huwag po sana tayong gumanti. Okay? Pag-pray mo, Lord, ikaw nang bahala sa taong to. Okay? Pinapaubaya ko na po siya sa inyo. Pag sinabi mo yun, nako, matakot na siya. Dahil Diyos na ang gaganti sa kanya. Nasa Biblia yan, pwede po natin yan panghawakan. Kaya po, huwag sana tayo magkaroon ng hatred sa kapwa nating tao, even sa Kristiyano. Magpatawad na tayo. Okay? Then, siguro po, dito na natin tatapusin. Muna, variance. Ano yung variance, Pastor? Differences that produces dispute or controversy or disagreement. Okay? Ano ibig sabihin yan, Pastor? Meron tayong hindi pagkakapareho. Okay? Dahil sa hindi natin pagkakapareho, pagtatalunan natin yon. Okay? Ipipilit mo yung sa'yo, ipipilit ko yung sa akin, hanggang sa tayo ay mag-away na. That is variance. Okay? Kung meron kang pinangahawakan, kung ikaw ay naniniwala na ang araw ay sumisikat sa kanluran, wala akong problema dyan sa'yo. Okay? Kung ako naniniwala sa silangan, sumisikat ang araw, ikaw sa kanluran, walang problema sa akin yan. Okay? Pero pagdating sa salita ng Diyos at sinasabi mo na si Kristo ay hindi Diyos, doon ako makikipagtalo. Okay? Pero yung kung naniniwala ka na flat ang earth, sige, okay lang. Okay? Kung naniniwala ka na ang universe ay hindi maraming klase ng universe sa mundo. Okay? Multi-universe, sige lang. Wala akong problema dyan. Okay? Pero pag-usapang Biblia, ikaw at ako ay dyan talaga magkakausapan. Okay? Pero pag sa mga bagay na hindi naman importante, hindi naman mahalaga, flat ba ang earth, bilog ba ang earth, marami bang universe o wala, billion of years na ba yung earth, yun yung sinasabi nila millions of earth. Labas yung earth daw ay millions of millions na. At ang unang ginawa ng Diyos ay dinosaur. Okay? Imagine mo yun. Okay? Kung naniniwala ka na ang dinosaur ay creation ni God, wala tayong problema dyan. Okay? Wala naman sinasabi sa Biblia. Pero one thing for sure, na ang unang-unang ginawa ng Diyos ay mga hayop at wala doon ang dinosaur.
Okay? Kasi kung merong dinosaur, kung gawa ng Diyos ang dinosaur, sana nakasakay din yun sa Noah's Ark. Di ba? Okay. Sana kasama din yun sa Noah's Ark kung meron nga ba talagang dinosaur. Pero wala. Wala sila. Okay? So yun pa lang, tip ko na yan sa inyo na hindi po gawa ng Diyos ang dinosaur. Baka mystery din yung Baka kasama po. Hindi, kasi po, meron naman sa Biblia na ang angel ay nakipagtalik sa creation ng Panginoon. Ano ang naging produce nila? Giants. Okay? I don't know kung totoo or hindi yung mga lumalabas ng mga fossils, mga skeleton, I don't know. Okay? Pero one thing for sure, hindi po ginawa ng Diyos ang dinosaur kasi hindi sila nakasakay sa Noah's Ark. Okay? Kung ano man ang nakikita natin ngayon na na-extinct na, yun po ay mga nakasakay sa Noah's Ark. And that's the Bible. Okay? Kaya nga po, kung meron man tayong hindi pagkakaunawaan at hindi naman sakop ang Biblia, wala pong problema. Hindi tayo magtatalo. Okay? Respetuhin ko kung ano yung paniniwala mo. Respetuhin mo rin kung ano yung paniniwala ko. Para sa akin, ang pinakamagandang kulay ay pula. Okay? Kung sa asawa ko, violet. So magtatalo ba kami sa part na? Hindi na. Sige. Kung ano sa'yo, mga gayong bagay. Okay? Pero pagdating sa salita ng Diyos, sana magkaroon tayo ng both open hearts and mind. Hindi ko po sinasabi na ako'y pastor, alam ko na lahat. Hindi. Hindi ko po sinasabihin yun. At never kung lalabas sa bibig ko na alam ko na lahat. Hindi po. Malay mo, merong binigay o pinakita ang Panginoon sa'yo. Okay, makikinig ako sa'yo. Okay, sabihin mo lang. Sabihan mo lang ako kung gusto mong mag-preach, Kuya Noy. Sabihin mo lang, Brother Jeff at Kuya Arnold, sabihin nyo lang, makikinig po ako. I'd love to hear also the Word of God. Kung anong nireveal sa inyo ng Panginoon, anong pinangusap ng Panginoon sa inyo, kung gusto niyo pong magturo dito, I will hear it. Okay? Pero paano, Pastor? Sabi ko nung naginip ako, merong nire-reveal ng Panginoon. Tayo dyan. Bro, hindi na kita papayagan. Kung ang nakabase ang iyong ituturo dito ay sa panaginip mo, ay hindi kita papayagan. Okay? Kaya nga mo bilang isang Kristiyano, huwag yung mga bagay, mga differences po natin, sana hindi ito maging mitya ng ating pagkakatampuhan sa isa't isa. Okay? Patayaan na sa member. Kaya, sana po, yung mga differences natin na hindi naman sa Biblia, ay huwag po tayo magtalo-talo sa mga bagay na yan. Okay? Dahil po, hindi naman po yan dapat pagtalunan. Ngayon, kung mayroong taong mapilit, hindi, ganito yan, hindi, ganito yan, umuo ka na lang. Okay, wag ka na makipagtalo, umuo ka na lang. Okay? Oo. Para Hindi may ba, Pastor, pag umuha ka, pag sang-ayon mo sa kanya yun, dapat wag ka na siguro kumibo. Hindi naman bro, hindi naman. Sinampalin mo na lang ang Kasi, meron akong kilalang ganun bro, hindi talaga magpatalo. Gusto talaga niya lagi siyang panalo. Okay. Nung sabi niya pa dyan, sabi niya, alam mo, DM, bago pa naisip ni Henry yung SM, naisip ko na yun eh. Sabi niya ganyan. Ganun ba? Sige, ganun ba ako? Sige. Yung mga ganun bro. Ikaw na yung unang taga-magbana na yan. Yung mga ganon, ano gagawin mo? Ano sabi mo? Weh, ganun ba sabi mo? Hindi, sige. Okay ka. Okay. Para matapos na yung usapan. Sama mo na rin yung Robinson, sa'yo na. Yung mga ganun yung sinasabi kong differences. Okay? Tapos sasabihin niya, hindi, sa akin kasi, ganito eh. Kasi ganyan. Kasi palagay ko, ganito, ganyan. Hindi yung sayo, hindi eh. Mali yung sayo eh. Gaganon niya. Tapos, okay, sige. Ganun ba? Ganun ba? Okay. Ganun na lang. Kasi nga, may mga tao po talagang ganun. Okay? Na maipilit yung gusto nila, hindi sila tumatanggap ng mali, lahat ng kanilang sinasabi ay lagi silang tama. May mga tao talagang mga ganun. Okay, kaya bilang isang Kristiyano, huwag na tayo makipagtalo. Huwag na nating magkaroon ng attitude na variance. Okay, huwag na tayo makipagtalo sa mga taong ganyan. Kung alam mo, kung hindi mo alam, or for example, may nagsasabi sa iyo ng bagong kaalaman, okay, alam mo ba na walang immortal ang jellyfish? Hindi mo naman alam yon. So, ganun ba? Tanggapin mo. Pero kung alam mo na meron talagang turo na mali yung sinasabi niya,
at pinipilit niya pa rin yung sa kanya, kahit mali na siya, umuo ka na lang. Okay? Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, huwag na sana tayong makipagtalo sa mga bagay na hindi naman importante. Okay? Yan po ang variance. At yan po yung mga works of the flesh. Okay? So let's continue na lang po natin yan next Sunday. And tayo po tumayo lahat. At tayo po ay manalangin. Tinatawag po si Kuya Arnold na mag-pray po sa atin ngayong umaga. Sige po, tayo po yung manatiling nakatayo. Ibuko po tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon sa inyong pong salita na naibahagi ngayong umaga, Panginoon. Ang patuloy po, kayo po yung manguna sa amin na mamaya pa po sa meeting, Panginoon, at patuloy. Kayo po yung mag-bless ng aming grace giving. Ganon din, Panginoon, sa aming pagkain na pagsasalusaluhan. Patuloy, Panginoon, na maging kalakasan ito ng aming katawan. At patuloy, Panginoon, kayo po yung manguna sa amin sa buong maghapon pa po, Panginoon. At patuloy na pag-iingat, salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Patuloy po namin ang balik ang mataas na papuri. In Jesus' name we pray.